Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon, natalo na ni Luffy si Don Chinjao, kaya nakapasok siya sa finals ng arena. Inanunsyo ni Guts na may 3 tao ang nakapasok sa finals. Ang unang tao ay si Burgess, ang pangalawang tao ay si Bartolomeo, at ang huling tao ay si Lucy. Gayunpaman, ang arena ay lubhang napinsala ng labanan sa pagitan nina Luffy at Don Chinjao, kaya kailangan nila ng oras para ayusin ito para sa susunod na laban sa Block D. Biglang nakasalubong ni Luffy si Cavendish. Desidido siyang patayin si Luffy sa lahat ng paraan. Nagalit ito kay Bartolomeo, dahil patuloy na hinahabol ni Cavendish si Luffy. Biglang may 2 taong nagsasalita ng masama tungkol kay Luffy sa harap ni Bartolomeo. Labis itong ikinagalit ni Bartolomeo, kaya agad silang inatake ni Bartolomeo. Hindi nila naintindihan kung bakit sila inatake ni Bartolomeo, ngunit sinabi ni Bartolomeo, si Luffy Senpai ang pinuno ng panahong ito, at tiyak na siya ang magiging hari ng pirata. 2 taon na pala ang nakalipas, nakita ni Bartolomeo si Luffy sa Luga Town. Noong siya ay papatayin na ni Buggy, ngunit nagpahayag pa rin si Luffy, ako ay magiging hari ng pirata. Nagulat ito kay Bartolomeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kidlat ang tumama mula sa langit upang iligtas si Luffy. Dahil doon, nanatiling ligtas si Luffy. Mula noon, palaging sinusunod ni Bartolomeo ang mga balita tungkol sa mga tauhan ng Straw Hat. Ito ay nagpasigla sa kanya, dahil patuloy na niyanig ni Luffy ang mundo. Nakakolekta pa siya ng kompletong set ng mga wanted poster ng Straw Hat Crew. Pagkatapos noon, tumulak na rin si Bartolomeo, para maging katulad ni Luffy. Kaya ayaw niyang marinig na may magsalita ng masama tungkol kay Luffy sa harap niya. Kaya naman, nagalit si Bartolomeo at inatake ang taong iyon. Samantala, si Luffy ay inaatake pa rin ni Cavendish, ngunit ayaw siyang kalabanin ni Luffy. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang espada ni Cavendish, na pinipigilan itong hilahin pabalik ang kanyang espada. Habang si Bartolomeo ay tuwang-tuwa nang makita si Luffy, biglang dumating din si Don Chinjao upang hanapin si Luffy. Naisip ni Luffy na gusto nilang ipagpatuloy ang gulo para sa kanya. Gusto pala niyang magpasalamat kay Luffy, dahil tinulungan niya si Don Chinjao na maibalik ang kanyang matalas na ulo, pero agad na tumakbo si Luffy kaya hinabol siya ng mga ito. Buti na lang at nagpakita si Rebecca. Mabilis niyang hinila si Luffy para tumakbo kasama niya, para tulungan itong makatakas sa mga humahabol sa kanya. Aksidenteng nakasalubong ni Luffy si Burgess na tumatawag kay Blackbeard. Nang malaman ni Blackbeard na nandoon din si Luffy, sobrang natuwa siya, dahil si Blackbeard ang nakahuli kay Ace at nagpadala sa kanya sa Impel Down. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Blackbeard kay Luffy, na si Burgess ang kukuha ng Mere Mere Fruit. Nagalit ito kay Luffy, sabi niya, hindi ko hahayaang makuha niyo ang kapangyarihan ni Ace. Kaya umalis si Burgess. Sa oras na iyon, patuloy na inakay ni Rebecca si Luffy. Biglang nakakita ng food stall si Luffy, pero walang pera si Luffy, kaya sinabi ni Rebecca na bibilhin niya ito. Labis na ikinatuwa nito si Luffy, dahil napakasarap ng pagkain. Sa sandaling iyon, dinala ni Rebecca si Luffy sa isang lugar na para sa mga bilanggo. Napagtanto ni Rebecca na napakalakas ni Luffy. Bigla, may humawak kay Luffy sa likod. Si Rebecca pala ang nagplano nito, kaya inatake niya si Luffy, pero madaling nakailag si Luffy. Sa sobrang bilis, napigilan ni Luffy si Rebecca, dahilan para mabigo ang kanilang plano. Akala ni Rebecca ay paparusahan siya ni Luffy, ngunit pinatawad ni Luffy si Rebecca, dahil bumili ito ng pagkain para sa kanya. Nagulat ito sa kanya dahil sinadya niyang patayin si Luffy. Sa sandaling ito, sinabi ng mga bilanggo kay Luffy, sila at si Rebecca ay pawang mga gladiator na nakagawa ng mga krimen, dahil nang ahas silang tumayo laban kay Doflamingo. Napilitan silang patuloy na lumaban at pumatay sa arena, para sa libangan ng iba. Sa sandaling iyon, sinabi ni Rebecca, kailangan kong kunin ang Mere Mere Fruit upang patayin si Doflamingo. At sinabi niya kay Luffy, na ngayon, ang Toy Soldier ay nagpaplano din na labanan si Doflamingo, kaya gusto niya ng kapangyarihan na protektahan siya. Napagtanto ni Luffy na siya ang Toy Soldier na nakilala niya noon. Sinabi ni Rebecca kay Luffy, na simula noong araw na namatay ang kanyang ina, ang Toy Soldier na ang nag-aalaga sa kanya, kaya ang tingin sa kanya ni Rebecca ay bilang kanyang ama. Nagulat ito kay Luffy. Sa sandaling ito, magsisimula na ang laban ni Rebecca, kaya kailangan niyang umalis. Mabilis na binati ni Luffy ang kanyang swerte, habang inaalala ni Rebecca ang kanyang ina.
Sila ng kanyang ina ay minsang namuhay ng masaya sa isang bukid ng mga bulaklak. Ngunit isang araw, winasak ni Haring Rico ang kanyang sariling kaharian, dahilan upang ang buong kaharian ay nilamon ng apoy, habang hinahabol si Rebecca at ang kanyang ina. Si Diamante pala ang humahabol sa kanila. Sa kabutihang palad, lumitaw ang toy soldier upang pigilan sila at iligtas silang dalawa. Kinaumagahan, gutom na gutom si Rebecca, kaya nagpa siya ang ina ni Rebecca na bumili ng pagkain para sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli ang ina ni Rebecca. Habang hinihintay pa ni Rebecca ang kanyang ina, biglang, ibinalik ng toy soldier ang ina ni Rebecca. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya nailigtas ang ina ni Rebecca. Ito ay labis na ikinalungkot ni Rebecca, dahil ang kanyang ina ay kailangang mamatay habang naghahanap ng pagkain para sa kanya. Kaya tinulungan ng toy soldier si Rebecca sa paglibing sa kanyang ina. Sinabi niya kay Rebecca, si Doflamingo ay naging bagong hari ng kahariang ito, at gusto niyang patayin ang lahat ng miyembro ng dating maharlikang pamilya. Kaya naman si Rebecca at ang kanyang ina ay hinahabol. Sa sandaling iyon, determinado ang toy soldier na protektahan si Rebecca, at ipinangako niya na lagi siyang nasa tabi nito, habang ang lahat ng mga tao ng Dressrosa ay sumusuporta kay Doflamingo. Isang araw, napalibutan si Rebecca ng isang grupo ng mga lobo. Kaya't isinakripisyo ng toy soldier ang kanyang sarili upang labanan ang mga lobo, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala, ngunit sinubukan pa rin niyang pasayahin si Rebecca. Sa paglipas ng panahon, mas naging malapit si Rebecca sa toy soldier, at araw-araw, sinubukan niyang kumita ng pera para maalagaan si Rebecca. Labis na ikinatuwa nito si Rebecca, dahil para siyang ama nito. Isang araw, binubuli si Rebecca ng isang bata, kaya sinaktan siya ng toy soldier. Hindi man lang niya pinayagan ang mga batang ito na magtapat ng kanilang nararamdaman kay Rebecca. Biglang, isang araw ay kinidnap si Rebecca. Dahil dito ay labis na nag-alala ang toy soldier, kaya agad niya itong hinabol. Sa hindi inaasahan, kahit isa lang ang paa niya ay naabutan pa rin niya ang mga ito, at sa wakas, nailigtas niya si Rebecca. Pagkatapos noon, nagpa siya ang toy soldier na turuan si Rebecca ng mga diskarte sa pakikipaglaban, ngunit ayaw ni Rebecca na makasakit ng iba. Kaya sinabi niya sa kanya na ito ay isang paraan para matutunan ni Rebecca na protektahan ang sarili. Sa sandaling iyon, humakbang si Rebecca sa arena. Sa hindi inaasahan, gusto ng lahat na mamatay siya, dahil dala niya ang bloodline ng maharlikang pamilya ng Rico. Napaluha si Rebecca, ngunit napilitan siyang lumaban. Habang hindi maintindihan ni Luffy kung bakit kinasusuklaman ng lahat si Rebecca, kaya sinabi ng mga bilanggo kay Luffy, ito ay dahil apo siya ni Haring Rico. Sa sandaling ito, lahat ay gustong patayin si Rebecca. Ininsulto pa siya ng mga ito, na naging dahilan para hindi komportable si Rebecca. Ngunit napagtanto ni Luffy, na mahal ng lahat ng mga bilanggo si Rebecca. Umaasa silang lahat na makukuha ni Rebecca ang Mere Mere Fruit, upang makapagbigay siya ng pag-asa sa kahariang ito. Habang si Rebecca ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng batikos, na naging dahilan para hindi siya komportable, bigla, sumulpot si Cavendish, dahilan para maakit ang lahat ng mga babae dahil sa sobrang gwapo niya. Ngunit mabilis na nagalit si Cavendish at pinagalitan sila, dahil napagtanto niyang si Rebecca ay isang malakas na babae, na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para makapasok sa arena na ito. Kaya hindi niya hinayaan na may mang-insulto sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Luffy na mabuting tao rin si Cavendish. Biglang sinuportahan ng lahat si Cavendish, na ikinatuwa niya. Nagpasalamat si Rebecca kay Cavendish sa pagtulong sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa si Cavendish, dahil siya ang sentro ng atensyon. Sa wakas, nagsimula na ang labanan, kaya lahat ng gladiator ay naglaban sa isa't isa. Sa panig ni Lo, nakaharap pa rin siya laban kay Doflamingo. Nagdulot ito ng pinsala kay Lo. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Doflamingo ang pag-atake kay Lo, kaya't nahuli niya ito. Pinilit ni Doflamingo si Lo na ibigay sa kanya ang puso ni Caesar. Ngunit napagtanto ni Lo, na ang layunin ni Doflamingo ay magbigay ng mga Smile Devil Fruit kay Kaido, kung hindi, papatayin siya ni Kaido. Nagalit ito kay Doflamingo, at inatake niya si Lo, ngunit nagawa ni Lo na gamitin ang kanyang Devil Fruit para makatakas. Sa hindi inaasahan, si Lo ay nahuli pa rin ni Doflamingo. Nang papatayin na niya si Lo, mabilis siyang pinigilan ni Fujitora, at ginamit niya ang gravity para idiin silang dalawa. Nais pala ni Fujitora na hulihin ng buhay si Lo.
Kaya nagawang bawiin ni Doflamingo ang puso ni Caesar, na ikinatuwa niya. Samantala, nakarating na sina Yusuf at Robin sa base ng Dwarf Tribe, na labis na ikinatuwa ni Frankie. Kaya nagsimulang magplano ang toy soldier ng isang labanan laban kay Doflamingo, na ikinatuwa ng lahat. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zoro na nasa panganib ang grupo ni Nami, kaya mabilis siyang bumalik sa Sunny. Sinabi ni Wika kay Zoro, na ang tatlong commander ni Doflamingo ay napakalakas, dahil 10 taon na ang nakalilipas, nawasak nila ang kahariang ito. Biglang nakita ni Sanji at Kinemon si Zoro, kaya sinabi ni Zoro sa kanila ang lahat. Napagtanto ni Sanji na nasa panganib si Nami, kaya agad niyang napagdesisyonan na iligtas si Nami. Biglang nahanap ni Violet si Sanji, na ikinatuwa naman ni Sanji. Ipinaalam niya kay Sanji, na kinuha ni Jola ang kanilang barko. Samantala, mabangis pa rin ang mga labanan sa Coliseum. Ngunit si Rebecca ay napapaligiran ng iba pang mga gladiator, na labis na ikinabahala ni Luffy, kaya siya at ang mga bilanggo ay nag-cheer sa kanya. Sa hindi inaasahan, napakaliksi ni Rebecca, madali niyang naiwasan ang mga atake nila, at itinapon niya sila palabas ng arena nang hindi na kailangang umatake. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan ang mga manonood. Lumalabas na mula sa murang edad, ayaw ni Rebecca na makasakit ng iba, kaya tinuruan ng toy soldier si Rebecca kung paano protektahan ang sarili. Nang makitang natalo ni Rebecca ang mga gladiator, labis na ikinatuwa ni Luffy. Sa panig ni Doflamingo, labis siyang nasiyahan, dahil nabihag niya si Lo. Dahil sa kapangyarihan ni Fujitora, naging imposible para kay Lo na makagalaw. Sa sandaling ito, sinabi ni Doflamingo kay Lo ang isang kwento mula 800 taon na ang nakalilipas. 20 hari mula sa 20 bansa ang bumuo ng isang organisasyon, at iyon ang kasalukuyang pamahalaang pandaigdig. Kaya 19 sa 20 hari ang inilipat ang kanilang mga pamilya sa Merishwa, maliban sa pamilyang Nefertari sa Arabasta, na hindi lumipat. Pagkatapos nito, ang kanilang mga inapo ay naging mga Celestial Dragon. Bago ang pamilyang Rico ay naging namumuno sa pamilya ng Dressrosa, ang pamilyang Don Quixote ang mga pinuno ng kahariang ito. Nagulat ito kay Lo, dahil si Doflamingo ay isang Celestial Dragon. Samantala, ang grupo ni Nami ay nahuli ni Jola. Ginawa niya itong mga piraso ng sining, habang pinupuri ni Brook ang likhang sining ni Jola bilang maganda. Ito ang nagpasaya sa kanya. Kaya niloko siya ni Brook na gawing normal ang kanyang sandata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo agad ni Brook si Jola. Dahil dito, bumalik sa normal ang grupo ni Nami at si Sunny. Sa sandaling ito, dumating sina Zoro at Kinemon sa Coliseum. Napagdesisyonan na pala ni Sanji na iligtas si Nami, kaya binigyan niya sina Zoro at Kinemon ng mapa sa Smile Factory. Sa sandaling ito, hindi alam ni Zoro kung paano makita si Luffy, dahil wala silang paraan para makalusot sa loob. Biglang nakita ni Bartolomeo si Zoro, na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo, dahil si Zoro ang unang kasama ng Straw Hat Pirates. Samantala, hindi alam ni Zoro kung sino ang lalaking ito. Ligtas ang grupo ni Nami, kaya nagpasalamat sila kay Brook. Nang gusto na rin niyang humiga sa kandungan ni Nami, agad na tinamaan si Brook. Sa hindi inaasahan, nagising si Jola, na ikinabahala nila. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at lumikha ng kanyang sariling espasyo sa sining, na nagpasindak sa grupo ni Nami. Sa sandaling ito, papunta sina Sanji at Violet sa daungan para hanapin ang grupo ni Nami. Sinabi ni Violet kay Sanji, mayroon siyang isa pang kakayahan na tinatawag na Senrigan, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa loob ng 4,000 kilometro radius. Ngunit hindi niya mahanap si Sunny, kaya nag-alala si Sanji. Samantala, ang grupo ni Nami ay lubhang nababalisa, dahil si Jola ay nagbago sa isang napakalaking, kakaibang anyo, kaya nagpa siya si Nami na labanan siya. Gumawa si Nami ng Thundercloud. Sa hindi inaasahan, nilamon ni Jola ang kanyang Thundercloud. Kaya sumali din si Brook, ngunit gumawa si Jola ng maraming braso para harangan si Brook. Pareho pala silang bumibili ng oras, para magamit ni Chopper ang secret weapon ni Sunny. Kaya sinimulan ni Nami na i-activate ang canyon, at nagpaputok siya ng isang malakas na pag-atake kay Jola. Nagdulot ito ng pagkabasag ng kanyang espasyo sa sining, kaya natangay nila si Jola. Nang akala nila ay nanalo na sila, sa hindi inaasahan, bumalik ulit si Jola, na ikinagulat ni Nami. Pero agad siyang tinamaan ni Momo sa mukha, at gumamit din ng kidlat si Nami para salakayin si Jola. Sa huli, sila ang nanalo.
Sa sandaling ito, iginapos ng grupo ni Nami si Jola. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Chopper kay Lo, dahil hindi nila naintindihan kung bakit siya tumawag na nagsasabing gusto niyang ibigay sa kanila si Caesar. Kaya sinabi ni Jola sa kanila, hindi pa binitawan ni Doflamingo ang kanyang posisyon bilang Warlord of the Sea, at binalak niyang hulihin silang lahat, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Samantala, sa Coliseum, tuwang-tuwa ang lahat dahil matindi ang labanan sa D-Block. Sa sandaling ito, patuloy na lumitaw ang malalakas na gladiator ng Block D, at madali nilang natalo ang marami pang gladiator. Pero lahat ay nakapansin kay Cavendish, dahil sa sobrang gwapo niya. Biglang inatake ng isa pang gwapo si Cavendish, kaya hindi siya komportable. Isa pala siyang bounty hunter. Kaya tuloy-tuloy niyang inatake si Cavendish, ngunit madaling hinarang ni Cavendish ang kanyang mga pag-atake. Galit na galit ito sa kanya. Sa hindi inaasahan, agad siyang natalo ni Cavendish sa sobrang bilis, dahilan para mabighani ang mga babae kay Cavendish. Nakita ni Cavendish na lahat ng tao ay nakatutok sa kanya, na ikinatuwa niya. Samantala, si Rebecca ay inaatake ng iba pang mga gladiator. Dahil ayaw ng lahat kay Rebecca, gusto nilang makita itong natalo. Dahil dito, hindi komportable si Luffy. Kaya na-corner nila si Rebecca sa gilid ng arena. Sa panig ni Lo, pinipigilan pa rin siya ni Fujitora, kaya hindi na siya makagalaw. Sa sandaling ito, napagtanto ni Doflamingo na kailangan niyang harapin si Luffy, dahil marami ang minamaliit ang kanyang lakas, at lahat sila ay natalo ni Luffy. Samantala, nais ni Caesar na mabilis na makuha ang kanyang puso, ngunit sinabi ni Lo na hindi iyon puso ni Caesar, kaya pinisil ito ni Doflamingo. Gayunpaman, walang sakit na nararamdaman si Caesar. Ito pala ang puso ng isang sundalong marine, na ikinagulat ni Caesar. Nang mawala ng bantay si Fujitora, ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at agad na nahuli si Caesar at tumakas. Kaya hinabol ni Doflamingo si Lo, at patuloy niyang sinasalakay si Lo. Naniniwala si Doflamingo na hindi makakatakas si Lo. Sa sandaling ito, nakarating na ang grupo ni Nami sa kinaroroonan ni Lo, ngunit hindi nila mahanap si Lo kahit saan. Bigla silang inatake ng isang pulutong ng fighting fish, na ikinatakot nila, dahil napakarami nitong isda. Sa panig ni Lo, sinusubukan pa rin niyang tumakas kay Doflamingo. Biglang nakita ni Doflamingo ang grupo ni Nami, na ikinatuwa niya, kaya binago niya ang target sa kanila. Samantala, ang Sunny ay patuloy na inaatake ng fighting fish. Biglang natakot ang isda at nagtakbuhan. Nakakaramdam pala sila ng panganib. Nakita ni Chopper na papalapit si Doflamingo, na ikinatakot nila. Nang sasalakayin na sana ni Doflamingo ang grupo ni Nami, sa kabutihang palad, dumating si Sanji sa tamang oras. Kaya sinipa niya si Doflamingo, na labis na ikinatuwa ng grupo ni Nami. Ngunit hinarang ni Doflamingo ang sipa ni Sanji, kaya naman naghatid ng panibagong sipa si Sanji. Gayunpaman, madaling naiwasan ito ni Doflamingo, at gumamit siya ng mga kwerdas para salakayin si Sanji, na naging dahilan upang masugatan si Sanji. Habang patuloy siyang sumusugod sa grupo ni Nami, patuloy siyang hinaharangan ni Sanji. Napagtanto ni Doflamingo na napakalakas din ni Sanji. Sa hindi inaasahan, hindi na makakilos ang katawan ni Sanji, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Ipinaliwanag ni Jola na ito ang kapangyarihan ni Doflamingo, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Sanji. Kaya gumamit si Doflamingo ng nagninangas na mga kwerdas para salakayin si Sanji. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lo na i-teleport si Sanji palayo, at dinala niya sila pabalik kay Sunny. Ito ay natakot kay Caesar, dahil siya ay nahuli muli. Ngunit patuloy silang hinabol ni Doflamingo. Ngayon, napagtanto ni Lo na wala na silang maraming oras. Biglang nalaman ni Caesar na hawak ni Lo ang kanyang puso. Lumalabas na palaging itinatago ni Lo ang puso ni Caesar sa loob ng kanyang sariling katawan. Biglang iminungkahi ni Lo na pumunta agad ang grupo ni Nami sa Zou Island, at mananatili siya dito kasama si Luffy para sirain ang Smile Factory. Ngunit ayaw ni Nami na iwanan ang kanyang kapitan. Biglang yumanig ang barko, na ikinagulat nila, dahil nasa ibabaw nila ang isang malaking barkong marine. Samantala, malapit na silang maabutan ni Doflamingo, kaya ang grupo ni Nami ay inatake ng mga marines. Napagtanto ni Chopper na dalawang malalaking bulalakaw ang patungo sa kanila. Kaya nagpa siya si Nami na pumunta sa Zou Island, dahil masyadong delikado dito. Sa kabutihang palad, na-teleport ni Lo ang dalawang bulalakaw para bumagsak sa barko ng marine.
Gumamit kaagad si Doflamingo ng maapoy na mga kwerdas para salakayin sila, ngunit hinarang ni Lo ang kanyang pag-atake. Kaya inactivate ni Chopper ang emergency evacuation system, tinulungan ang Sunny na makatakas. Nakita ni Zoro si Bartolomeo, kaya't gusto niyang tanungin si Bartolomeo tungkol sa arena, na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo. Ngunit natagpuan siya ni Zoro at Kinemon na kakaiba, kaya sinabi ni Bartolomeo sa kanila na nandito si Luffy. Napakatindi ng labanan sa arena. Napansin ni Cavendish na kakaiba ang mga galaw ni Rebecca, dahil hindi niya sinasalakay ang iba pang mga gladiator. Biglang, si Rebecca ay hinila papunta sa sulok ng arena, na ikinabahala ni Luffy. Nang salakayin siya, sa hindi inaasahan, nanlaban si Rebecca, na ikinagulat ng lahat. Ligtas naman ang grupo ni Nami, kaya tinawagan nila si Usopp para ipaalam, na pupunta muna sila sa Zou Island, habang dito mananatili ang grupo ni Usopp para sirain ang Smile Factory. Nakuha pala ni Lo si Jola bilang hostage, at kaharap niya si Doflamingo mag-isa, na ikinaintriga niya. Hindi alam ni Doflamingo kung ano ang pinaplano ni Lo. Kaya sinabi sa kanya ni Lo, ang layunin niya ay gamitin ang Straw Hat Pirates para sirain ang Smile Factory. Pagkatapos noon, pupunta si Kaido dito para patayin si Doflamingo, dahil hindi niya maibigay kay Kaido ang Smile Devil Fruit. Napagtanto ni Doflamingo, naghihiganti si Lo sa nangyari 13 taon na ang nakakaraan. Biglang ibinalik ni Lo si Jola kay Doflamingo. Kaya sinabi ni Doflamingo kay Jola na tumakas, dahil makikipagduel siya kay Lo. Kaya ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Kasabay nito, tumalon ang Fighting Fish para salakayin sila. Naghatid si Lo ng isang nakamamatay na slash patungo kay Doflamingo, ngunit hinarang ni Doflamingo ang kanyang pag-atake, kaya ipinagpatuloy ni Lo ang pag-atake kay Doflamingo. Sa panig ni Chopper, nag-aalala sila tungkol kay Lo, ngunit kailangan nilang mabilis na mapaalis si Caesar doon. Samantalang si Sanji ay iniisip si Violet, dahil tinulungan niya noon si Sanji na mahanap ang grupo ni Nami. Sa panig ni Bartolomeo, tuwang-tuwa pa rin siya, dahil nakausap niya si Zoro Senpai, na ikinalito ni Zoro kung bakit siya nakilala ni Bartolomeo. Kaya naman hiniling ni Zoro kay Bartolomeo na tulungan siyang makita si Luffy, na lalong nagpasaya kay Bartolomeo. Kaya naman, tumakbo siya upang hanapin si Luffy, dahil naisip ni Bartolomeo na malapit na siyang maging kanang kamay ni Zoro Senpai. Sa panig ng D-Block Arena, napakatindi ng labanan. Habang na-corner pa rin si Rebecca, nakakapagtaka, tuloy-tuloy niyang itinapon sa tubig ang iba pang gladiator. Sa kabila nito, hindi pa rin nagustuhan ng mga manunood si Rebecca, dahil masyadong mahina ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, at hindi siya pumatay ng sinuman, na labis na ikinadismaya ni Rebecca, dahil palagi niyang kailangang tiisin ang mga panunuyan ng mga tao. Kaya naalala ni Rebecca ang kanyang pagsasanay sa toy soldier. Kahit na ayaw niyang makasakit ng sinuman, kailangang maging mas malakas si Rebecca, para maprotektahan niya ang toy soldier. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Rebecca ang paghagis ng iba pang mga gladiator sa sahig ng arena. Sa puntong ito, napagtanto ni Luffy, si Rebecca ay gumagamit ng observation hockey, na ikinatuwa ni Luffy. Samantala, nakita ni Guts na maganda ang laban ni Rebecca. Biglang nagsimulang bigyang pansin ni Logan si Rebecca, kaya nagpasya siyang pahirapan siya. Sa sandaling ito, si Bartolomeo ay labis na kinakabahan, dahil siya ay tinanong ni Zoro. Kaya inisip ni Bartolomeo na narito rin ang iba pang miyembro ng Straw Hat, kaya sabik na sabik si Bartolomeo na makilala sila. Kaya umalis siya para hanapin si Luffy. Biglang pumasok si Bartolomeo sa medical room. Nakita niya ang maraming sugatang gladiator doon. Kaya naman, pinagalitan sila ni Bartolomeo bilang mga kabiguan, na ikinagalit ng mga gladiator na ito. Ngunit pinayuhan ng sundalo si Bartolomeo na umalis, kaya nagpasya si Bartolomeo na ipagpatuloy ang paghahanap kay Luffy. Sa sandaling ito, si Sai ay ginagamot ng mga medikal na kawani doon. Biglang nag-activate ng bitag ang sundalo, dahilan para mahulog si Sai sa isang basement. Napagtanto niya na ang lugar na ito ay puno ng mga laruan. Nakapagtataka, nandoon din si Hajruden at iba pang gladiator. Napagtanto nila na ang lugar na ito ay para sa mga talunan, kaya nagalit si Don Chinjao, dahil napagtanto niyang ito ang pakana ni Doflamingo. Sa panig ni Rebecca, siya ay tinutumbok ni Logan, na ginagawang sabik na sabik itong talunin siya. Samantala, galit na galit si Luffy, dahil kinasusuklaman ng lahat si Rebecca. Ngunit hindi siya kinasusuklaman ng mga bilanggo rito,
dahil noong sila ay nasugatan, inalagaan at pinagsilbihan sila ni Rebecca. Sa puntong ito, sinimulan siyang salakayin ni Logan. Napagtanto ni Rebecca na napakalakas niya, kaya sinubukan niyang tumakas sa sulok ng arena. Ngunit patuloy niyang hinabol si Rebecca, dahilan para tuwang-tuwa ang mga manunood. Biglang nabitawan ni Rebecca ang kanyang espada, kaya naabutan niya ito at hinuli niya si Rebecca. Kahit pilit niyang iniwasan, nahuli pa rin siya nito. Kaya't sinimulan niyang pahirapan si Rebecca, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Samantala, tuwang-tuwa ang buong audience, dahil gusto nilang makitang durog si Rebecca. Sa sandaling ito, naisip ni Rebecca ang toy soldier. Nang susuko na si Rebecca, biglang, isang babaeng gladiator ang nagligtas sa kanya. Siya pala si Acilia, ang kaibigan ni Rebecca, kaya nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Habang si Logan ay galit na galit pa rin, at inatake niya si Acilia. Nakita ni Rebecca na nasa panganib siya, kaya agad na sumugod si Rebecca. Akala niya ay sasalakayin siya ni Rebecca, sa hindi inaasahan, nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig, kaya hindi komportable ang mga manunood. Biglang tinutukan ng mga gladiator si Rebecca, kaya ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kanila. Samantala, masayang-masaya si Luffy, at gusto niyang makahanap ng espada na tulad ng kay Rebecca, kaya umalis si Luffy. Sa sandaling ito, hindi alam ni Bartolomeo kung saan hahanapin si Luffy. Bigla niyang nakita si Luffy na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo. Habang iniisip ni Bartolomeo na kakausapin siya ni Luffy, ngunit hindi interesado si Luffy sa kanya, kaya tinawag ni Bartolomeo si Luffy. Samantala, ang mga gladiator ay patuloy na itinatapon sa tambak na basura. Hindi nila alam kung paano makakatakas sa lugar na ito. Biglang nakilala ng isang gladiator si Ricky. Siya pala si King Rico, ang dating hari ng Dressrosa, na ikinagulat ng lahat, dahil hindi nila inaasahan na buhay pa ito. Nakita ni Haring Bello si Haring Rico, na ikinatuwa niya dahil magkaibigan sila. Biglang nahuli si Sai, na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, nakagapos si Sai, kaya hindi siya makagalaw. Biglang may gumamit ng kakayahan sa Devil Fruit, at ginawang laruan si Sai. Kaya inutusan niya si Sai na pumasok sa trabaho. Bagamat may kamalayan pa si Sai, hindi niya makontrol ang kanyang katawan, na ikinalito ni Sai sa mga nangyayari. Sa panig ni na Robin at Usopp, sinabi sa kanila ng pinuno ng tribong Tontata, 900 taon na ang nakalilipas, ang tribong Tontata ay inalipin ng pamilya Don Quixote, upang gawing isang maunlad na kaharian ang Dressrosa. Ngunit 800 taon na ang nakalilipas, sila ay pinalaya ng pamilya Rico, kahit na ang hari ay lumuhod upang humingi ng kanilang kapatawaran, at ipinatupad niya ang mga patas na patakaran sa tribo ng Tontata, na nagpaiyak kay Frankie at sa lahat. Kaya't napagtanto nila na si Haring Rico ay isang napakabait na hari, at ang pamilyang Rico ay nagpaganda ng kaharian. Ngunit ngayon si Doflamingo ay naging hari ng Dressrosa, at inalipin niya ang 500 dwarf, kaya nagpa siya silang lumaban upang pabagsakin si Doflamingo. Samantala, sinusubukan pa ring lumaban ni Rebecca. Napagtanto ni Robin na siya ang apo ni Haring Rico. Hindi maintindihan ni Robin kung bakit kinasusuklaman siya ng lahat. Kaya ipinaliwanag ng toy soldier, 10 taon na ang nakalilipas, na wala ang tiwala ng buong populasyon ni Haring Rico, na naging sanhi ng pagkamuhi nila sa pamilyang Rico. Ngunit lahat ito ay bahagi ng plano ni Doflamingo, dahil gusto niyang sakupin ang kaharian. Kaya ngayon gusto ng toy soldier na talunin si Doflamingo, para matulungan ang pamilyang Rico na mabawi ang tiwala ng mga tao, na naging dahilan ng pag-usisa ni Usopp, hindi niya alam kung sino siya. Samantala, labis na pinagsisihan ng toy soldier ang pagkamatay ng ina ni Rebecca, kaya determinado siyang protektahan ito palagi, dahil siya ang biological father ni Rebecca. Sa sandaling ito, sinabi ni Bartolomeo kay Luffy, na hinahanap siya ni Zoro, na ikinagulat ni Luffy. Kaya pinangunahan ni Bartolomeo si Luffy na makipagkita kay Zoro, na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo. Sa panig ni Rebecca, marami na siyang natalo na gladiator, ngunit hindi nagustuhan ng lahat ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Samantala, labis na nagulat si Usopp, dahil ang toy soldier ay ang ama ni Rebecca. Kaya sinabi niya sa kanila ang kwento mula sa 10 taon na ang nakakaraan. Noong pinamunuan ni Haring Rico ang kaharian, pinaunlad niya ng husto ang kaharian, kahit na walang digmaang naganap. Ngunit isang araw, dumating si Doflamingo sa palasyo, na ikinagulat ni Haring Rico, hindi niya kilala kung sino si Doflamingo. Kaya sinabi sa kanya ni Doflamingo, miyembro siya ng pamilyang Don Quixote,
ang pamilyang minsang namuno sa kahariang ito noong nakaraan. Kaya gusto niyang bawiin ang bansa, ngunit nakita siya ni Haring Rico bilang isang pirata lamang. Biglang nag-propose si Doflamingo, kung ayaw niyang makipagdigma ang bansa, ibebenta niya ang bansa sa halagang 10 bilyong berries, na ikinagulat ni Haring Rico, dahil napakalaking halaga nito, ngunit ang deadline ng pagbabayad ay sa susunod na araw. Kaya iminungkahi ni Doflamingo na si Haring Rico ay mangolekta ng pera mula sa mga tao. Sa sandaling ito, tinalakay ito ni Haring Rico sa kanyang mga nasasakupan. Bagamat ayaw niyang mangolekta ng pera mula sa mga tao, nais ni Haring Rico na protektahan ang kapayapaan ng kaharian. Kaya ibinalita ni Haring Rico sa lahat ng tao, gusto niyang manghiram ng pera sa kanila, kahit na lumuhod pa siya para magmakaawa sa lahat. Sa hindi inaasahan, lahat ng tao ay sumang-ayon na tulungan si Haring Rico. Kaya tinipon nila ang lahat ng kanilang pera upang ibigay sa hari, na labis na nagpaantig kay Haring Rico. Bigla, inatake siya ni Doflamingo. Nang makaipon ng sapat na pera ang mga sundalo ni King Rico at bumalik, hindi nila inaasahang nakita nila si Haring Rico na tumatakbo palapit sa kanila at inaatake ang lahat, na ikinagulat ng lahat, hindi nila naintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Samantala, si Haring Rico ay nasa matinding sakit. Kinokontrol pala ni Doflamingo ang kanyang katawan, dahil gusto niya itong gawing malupit. Kinokontrol pa niya ang lahat ng mga sundalo sa kaharian, para pilitin silang patayin ang mga tao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Haring Rico, lahat ito ay bahagi ng plano ni Doflamingo. Gusto pala niyang sirain ni Haring Rico ang kaharian, pagkatapos nito, siya na ang magiging bayani. Habang hindi alam ng lahat ang nangyari kay Haring Rico, nabigla si Viola, dahil hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang kanyang ama. Bigla niyang nakita si Manette na papasok sa palasyo. Dito pala nagtipon ang lahat ng mga nasasakupan ni Doflamingo, upang maghanda na sakupin ang palasyo, kaya't nahuli ni Manette si Viola. Habang kinokontrol pa rin ni Doflamingo si Haring Rico upang patayin ang mga tao, na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap, dahil lahat sila ay mga inosenteng tao. Sa puntong ito, nagsimulang mapot ang mga tao kay Haring Rico, kaya determinadong hindi nila ito mapapatawad. Biglang lumitaw ang tatlo sa mga commander ni Doflamingo, at sinabi ni Doflamingo, ililigtas ko ang kahariang ito. Kaya naman, agad niyang tinalo si Haring Rico sa harap ng lahat. Sa huli, nakita ng lahat ng mga tao si Doflamingo bilang kanilang bayani. Ngayon, naintindihan na ng grupo ni Robin ang lahat. Laking gulat nila, dahil masyadong walang awa si Doflamingo. Habang ang akala ni Yusuf ay patay na si Haring Rico, ngunit sinabi ng toy soldier na buhay pa si Haring Rico. Lumalabas, lubhang nagustuhan ni Doflamingo ang kapangyarihan ni Prinsesa Viola, kaya nakiusap si Viola sa kanya na iligtas ang kanyang ama, bilang kapalit, ito ay magiging subordinate nito. Pagkatapos noon, pinalitan niya ang pangalan niya ng Violet. Maging ang mga kawal ni Haring Rico ay napilitang sumunod sa utos ni Doflamingo, bagamat lahat sila ay labis na napupuot sa kanya, na labis na nagpaiyak kay Frankie. Ang sabi ng toy soldier, lahat ng laruan sa kaharian, lahat sila ay kinasusuklaman si Doflamingo, dahil ninakaw niya ang kanilang buhay. Kaya gusto niyang bumangon ang lahat ng laruan sa kaharian kasama nila. Sa panig ni Haring Rico, napagtanto niyang maraming gladiator na ginawang laruan. Sa sandaling ito, natagpuan ni Luffy si Zoro, na labis na ikinatuwa niya, ngunit nawala si Bartolomeo. Biglang nahanap ni Bellamy si Luffy, na ikinatuwa niya, dahil dati, inutusan ni Doflamingo si Bellamy na patayin si Luffy. Kung papatayin niya siya, sasali siya sa mga tauhan ni Doflamingo. Ngunit naalala niya na minsang nag-cheer si Luffy para sa kanya, nagpasimula siyang mag-alinlangan, kaya nagpa siya si Bellamy na sumuko. Habang si Bellamy ay labis na nababalisa, bigla niyang nakasalubong si Dellinger. Kaya tuloy-tuloy na kinukot siya ni Dellinger si Bellamy, dahil dati, nag-utos si Doflamingo, na kung hindi mapatay ni Bellamy si Luffy, tatanggalin na rin nila si Bellamy. Kaya inatake ni Dellinger si Bellamy. Sa panig ni Lo, nakikipaglaban pa rin siya kay Doflamingo, at kinokontrol niya ang mga labi mula sa tulay upang salakayin si Doflamingo, ngunit madaling hinarangan ito ni Doflamingo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Doflamingo na si Lo ay pagod na pagod, kaya't sinugod niya ito. Ngunit sinubukan pa rin ni Lo na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Doflamingo. Nakilala ni Doflamingo na ang mga kakayahan ni Lo ay mahirap,
ngunit alam din niya na ang kapangyarihan ni Lo ay umabot na sa kanilang limitasyon. Kaya nag-counter-attack siya, at patuloy na binaril si Lo. Ngunit wala nang lakas si Lo para gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na lubos na ikinatuwa ni Doflamingo. Biglang tinawagan ni Diamante si Doflamingo, sinabi niyang pinagtaksilan sila ni Violet. Ngunit hindi man lang nag-alala si Doflamingo, kaya inutusan niya si Diamante na magpadala ng mga subordinate para protektahan ang Smile Factory. Sa sandaling ito, sinabi ni Doflamingo na hindi magtatagumpay ang plano ni Lo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit labis na nagtiwala si Lo kay Luffy. Kaya sabi ni Lo, ang di ay magdadala ng bagyo sa mundo, na ikinagalit ni Doflamingo, kaya inatake niya si Lo. Sa panig ni Zoro, nagrereklamo siya kay Luffy tungkol sa hindi pag-imbita sa kanya sa labanan, ngunit natuklasan sila ng mga Marines. Tinambangan pala itong Marine Vice Admiral sa arena, at hinihintay nilang matapos ang laban, binalak nilang arestuhin ang lahat ng mga pirata dito. Sa sandaling ito, tinawagan ni Sanji ang mga grupo ni Zoro at Usopp. Ipinaalam ni Franky kay Luffy, kasama sila ng tribong Tontata na naghahanda para labanan si Doflamingo. Biglang sinabi ni Franky na hindi niya masusunod ang plano ni Lo, na ikinagulat ng lahat, dahil dati kailangan lang sila ni Lo para sirain ang Smile Factory at umalis. Ngunit nakita ni Franky ang kalooban ng tribong Tontata at ng Toy Soldier, na nagpakilos sa kanya, kaya gusto niyang lumaban sa tabi nila upang talunin si Doflamingo. Naisip ni Luffy si Rebecca, kaya pinayagan niya si Franky na gawin ang gusto niya, at sasama rin siya sa kanila, na nagpasaya kay Franky at sa lahat. Biglang naramdaman nilang inaatake ang bayan. May nakita si Zoro na lumilipad papunta sa kanila. Lumalabas na si Doflamingo at si Lo pala. Sa hindi inaasahan, binaril agad ni Doflamingo si Lo na ikinagulat ni Luffy at ng lahat. Habang nag-aalala ang mga mamamayan, sinabi ni Doflamingo na si Lo ay nagkakalat ng maling alingaw ngayong umaga, at inakusahan niya si Lo na gustong nakawin ang kaharian na ito, na nagpagalit kay Luffy. Kaya agad tumakbo sina Zoro at Kinemon para iligtas si Lo. Nang inatake ni Zoro si Doflamingo, sa hindi inaasahan, pinigilan siya ni Fujitora. Napagtanto ni Zoro na siya ang matandang bulag na nakita nila kanina. Biglang ginamit ni Fujitora ang gravity para pabigatin si Zoro, dahilan para maramdaman niyang napakabigat ng kanyang katawan, at lumikha siya ng hukay. Pagkatapos ay inatake ni Doflamingo si Kinemon, na naging dahilan upang mag-alala si Luffy, ngunit ang arena na ito ay gawa sa Sea Stone, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng lakas ni Luffy. Sa sandaling ito, si Zoro ay dinudurog sa ilalim ng hukay. Sa hindi inaasahan, maaari pa niyang atakehin si Fujitora, na ikinagulat niya. Napagtanto niyang napakalakas ni Zoro. Sa sandaling ito, nalaman ni Zoro at Luffy, na isa pala siyang Fleet Admiral, na ikinagulat ng grupo ni Sanji at ng grupo ni Usopp, dahil nakikipagtulungan si Doflamingo sa isang Fleet Admiral. Biglang nagpa siya sina Doflamingo at Fujitora na umalis. Habang sinusubukang pigilan ni Zoro si Doflamingo, agad silang inatake ng mga Marines, kaya kinailangan nilang tumakas ni Zoro at Kinemon. Sinabihan ni Zoro si Luffy na mabilis na umalis sa arena. Biglang napagtanto nila na nagkakaproblema din ang grupo ni Sanji. Hinahabol pala sila ng isang barko mula sa Yonko Big Mom, na ikinagulat ng grupo ni Sanji. Hindi nila maintindihan kung bakit narito ang Yonko Big Mom, na labis na nag-aalala kay Luffy. Sa sandaling ito, nakita ni Pecoms at Tamago ang grupo ni Sanji. Lumalabas na ang layunin nila ay mahuli si Caesar, dahilan para magalit si Sanji. Hindi niya maintindihan kung bakit pinagalit ni Caesar si Big Mom, na nagpakaba kay Caesar. Linakaw pala ni Caesar ang research investment money ni Big Mom, kaya naman siya ang hinahabol ni Big Mom. Bigla, sinimulan nilang salakayin ang barkong Sunny, na naging sanhi ng pag-aalala ng grupo ni Nami. Kaya lumipad si Sanji para harangin ang cannonball nila. Napagtanto nila na kailangan nilang umalis ng mabilis, kaya naman, ipinaalam ni Nami kay Luffy, itinago nila sina Momo at Caesar bilang dalawang mahalagang card na hawak nila, at itinaya ni Lo ang kanyang buhay upang tulungan silang bumili ng oras, kaya kailangan nilang mabilis na sirain ang Smile Factory. Sinabihan ni Luffy ang grupo ni Nami na magtungo muna sa Zou Island, ngunit sinabi ni Sanji kay Luffy, na hayaan muna siyang gumanti sa mga tauhan ni Big Mom. Kaya sinabi ni Luffy kay Sanji, malaya kang lumaban, na nagpapasaya kay Sanji. Habang sisirain ng grupo ni Franky ang Smile Factory, sa sandaling ito, determinado si Luffy na talunin si Doflamingo,
para iligtas ang kahariang ito. Ngunit sa loob ng arena, may isang taong tahimik na nagmamasid sa lahat. Habang si Bellamy ay pinahihirapan ni Dellinger, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Bellamy na iniutos ni Doflamingo ang kanyang kamatayan, dahil si Bellamy ay palaging tapat kay Doflamingo. Kaya inatake ni Bellamy si Dellinger. Sa hindi inaasahan, madaling umiwas si Dellinger, at sinipa niya si Bellamy, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Kaya patuloy na pinahirapan ni Dellinger si Bellamy. Napagtanto niya na hindi siya katugma para kay Dellinger, kaya tumakas si Bellamy, ngunit patuloy siyang hinahabol ni Dellinger. Nang papatayin na niya si Bellamy, biglang lumitaw si Bartolomeo, at gumawa siya ng mga hadlang upang harangan ang mga pag-atake ni Dellinger, na ikinagalit ni Dellinger, dahil hindi niya masira ang mga hadlang ni Bartolomeo. Bigla siyang tinawagan ni Diamante na may dalang balita. Dapat siyang pumunta agad upang protektahan ang Smile Factory, na nagpagalit kay Dellinger, dahil hindi pa niya napatay si Bellamy. Kaya't patuloy niyang sinisipa ang mga hadlang ni Bartolomeo, ngunit naubusan na siya ng oras, kaya galit siyang umalis. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bellamy na talagang iniutos ni Doflamingo ang pagpatay sa kanya, na nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati, dahil palagi niyang iniidolo si Doflamingo. Kaya inaliw ni Bartolomeo si Bellamy. Pinangalanan ng toy soldier ang operasyong ito na Dressrosa Shop. Sinabi niya na ang Smile Factory ay nasa ibaba ng arena, at ang mga alipin ay napipilitang magtrabaho 24/7. Kaya't sila ay makalusot sa isang lagusan na kanilang hinukay kanina, at ang una nilang gawain ay talunin ang isa na ginagawang mga laruan ng mga tao, upang tulungan silang lahat na maging tao. Ang taong may kakayahang gawing laruan ang mga tao ay pinangalanang Sugar. Hanggat nahawakan niya ang isang tao, maaari niyang gawin itong mga laruan, at si Sugar ay napakahalaga kay Doflamingo, kaya siya ay palaging protektado ni Treble. Isa siya sa tatlong nangungunang commander ni Doflamingo. Napagtanto ni Robin na kung hihimatayin nila si Sugar, mawawala ang kanyang kakayahan, na labis na ikinatuwa ni na Usopp at Frankie, desidido silang talunin si Sugar. Habang si Luffy ay naghahanap ng daan palabas ng arena, bigla niyang nakasalubong si Bartolomeo, na labis siyang nasasabik, habang nakikita niya si Luffy na nagniningning. Kaya tinanong sila ni Luffy ng daan palabas ng arena, ngunit sinabi ni Bellamy na walang exit mula sa arena. Gayunpaman, alam niya ang isang paraan upang makatakas, dahil kailangan niyang mahanap si Doflamingo upang linawin ang mga bagay. Biglang napagtanto ni Bartolomeo, kung aalis si Luffy, sino ang makakakuha ng Mere Mere Fruit. Bagamat ayaw niyang mahulog ang Mere Mere Fruit sa kamay ng ibang tao, kailangang iligtas ni Luffy ang kanyang mga kaibigan. Kaya iminungkahi ni Bartolomeo, tutulungan niya si Luffy na makuha ang Mere Mere Fruit, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Biglang may humakbang at nagsabing, ang Mere Mere Fruit ay hindi maibibigay sa iyo, Luffy, na ikinagalit ni Bartolomeo. Kaya't sinabi niya sa taong ito, si Luffy ay kapatid ni Ace, at siya ang magiging hari ng pirata. Ngunit ang sabi ng tao, alam ko na iyon, kaya hindi sigurado si Luffy kung sino siya. Bigla niyang tinanggal ang kanyang sombrero at sinabing, matagal na din, Luffy, na ikinagulat ni Luffy at naging emosyonal siya, dahil napagtanto ni Luffy na siya ay si Sabo. Sa sandaling ito, umalis na si Luffy sa arena, ngunit siya ay patuloy na umiiyak, dahilan upang hindi maintindihan ni Zoro ang nangyayari. Sinabi ni Luffy na ang Mere Mere Fruit ay nasa kamay ng isang taong karapat-dapat, kaya tututukan niya ang pagsagip kay Law at pagkatalo kay Doflamingo. Sa sandaling ito, umiiyak si Sabo at tinatawag si Koala. Sinabi niya na kahit na lumitaw si Sabo sa labanan 2 taon na ang nakakaraan, wala siyang mababago. Kaya desidido si Sabo na makuha ang Mere Mere Fruit ni Ace, para mamana ang kalooban ni Ace. Sa sandaling ito, tinanong ni Zoro si Luffy kung sino ang taong ito. Sabi ni Luffy, kapatid ko siya, na ikinagulat ni Zoro, dahil may kapatid pa si Luffy bukod kay Ace. Simula pagkabata ay lagi na silang magkakasamang tatlo, at sabay silang umiinom ng Brotherhood Toast. Sa panig ni Frankie, ang Toy Soldier at ang Dwarf Tribe ay handa na para sa labanan, at ang layunin nila ay talunin si Sugar. Kaya't agad silang umalis, ngunit napagtanto ni Usopp na ang lagusan ay masyadong maliit, kaya't ang kanyang grupo ay hindi makapasok sa loob. Ngunit ang Toy Soldier ay nagsasabi sa kanila, na ang grupo ni Frankie ay maaaring direktang makalusot sa Smile Factory sa pamamagitan ng pangunahing pasukan, dahil gabi-gabi ang lahat ng mga laruan sa kaharian ay dapat bumalik doon upang magtrabaho.
Napagtanto ni Yusuf na ang mga laruan ay pinipilit din sa mahirap na paggawa, na nagparamdam kay Frankie na ang lugar na ito ay nakakatakot. Nang sabihin ng toy soldier kay Frankie na mayroong 4 na pasukan sa Smile Factory, naging excited si Frankie, dahil malaya siyang makakalaban sa main entrance, at papalibutan nila si Sugar. Pagkatapos nagsimulang kumilos ang grupo ni Frankie, kaya direktang tumakbo si Frankie sa pintuan ng toy house. Kinilala ng mga sundalo, siya ay si Frankie ng Straw Hat Pirates. Ngunit ang lugar na ito ay binabantayan ni Senyor Pink, isa siya sa mga sub-commander ni Diamante. Nasa sabik siya nang makita si Frankie, ngunit pakiramdam ni Frankie na siya ay isang pervert, kaya nagpa siya siyang sirain ang buong lugar. Inaatake sila ni Frankie ng isang malakas na pagsabog. Napagtanto ni Doflamingo na nagsimula na ang mga tauhan ni Luffy sa kanilang pagkilos. Habang sina Yusuf at Robin ay kasama ng Dwarf Tribe, ang toy soldier ay nagbabala kay Frankie, na sa ilalim ni Diamante, mayroong 4 na makapangyarihang commander, at lahat sila ay mga gladiator na may 100% win rate sa arena, na nakakagulat kay Yusuf. Habang nilalabanan pa sila ni Frankie, biglang sumulpot si Senyor Pink sa harapan niya, pero agad siyang sinuntok ni Frankie. Sa hindi inaasahan, hindi pa rin nasaktan si Senyor Pink, at patuloy siyang humaharap kay Frankie. Bigla siyang lumubog muli sa lupa, na ikinalito ni Frankie sa kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, sinabi ni Leo kay Yusuf na sa ilalim ni Doflamingo, mayroong 3 nangungunang commander. Una ay si Treble, na may 3 sub-commander sa ilalim niya, sumunod ay si Diamante, na may 4 na sub-commander sa ilalim niya, at panghuli, si Pika, na mayroon ding 4 na sub-commander sa ilalim niya. Sinabi ni Leo na lahat sila ay napakalakas, kaya nag-aalala si Yusuf. Sa panig ni Rebecca, nakikipaglaban siya sa isang napakalakas na manlalaban, na pinahihirapan si Rebecca, dahil napakahusay ng kanyang swordsmanship. Sa wakas, dumating ang grupo ni Yusuf, na ikinagulat ni Yusuf, dahil napakalawak ng lugar. Biglang nakita nila ang mga laruan na pinagpipilitan dito, na ikinagulat ni Yusuf. Sa sandaling ito, patuloy na inaatake ni Suleiman si Rebecca, na nagpapasaya sa lahat, dahil dinadaig niya si Rebecca. Ngunit hindi sumuko si Rebecca, dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pamumuhay kasama ang toy soldier. Sa mga sandaling ito, ang mga malalakas na lang ang nananatili sa arena, na naging sanhi ng labis na pagkasabik ng mga manunood, dahil silang lahat ay mga finalist. Habang nagpa siya si Suleiman na talunin si Rebecca, itinaboy niya ang kanyang espada. Nang nasa panganib si Rebecca, biglang tinulungan ni Asilia si Rebecca na harangin ang kanyang pag-atake, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit pinoprotektahan ni Asilia si Rebecca. Ngunit si Asilia ay agad na natalo ni Suleiman, na labis na nag-alala kay Rebecca. Gayunpaman, gusto pa rin ni Asilia na makapasok si Rebecca sa finals, kaya mabilis na nabawi ni Rebecca ang kanyang kumpiyansa, na naging dahilan upang hindi komportable si Suleiman, at patuloy niyang inaatake si Rebecca. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Wika ang grupo ni Luffy sa palasyo. Habang ang mga dwarf ay naghahanda upang maisakatuparan ang kanilang plano, na nag-aalala kay Yusuf, dahil siya ang naging commander ng operasyong ito. Kaya naman, ipinakita ni Leo kay Yusuf ang lokasyon ni Sugar. Bigla silang nadiskubre ng 2 gwardya kaya kinabahan si Yusuf. Sa hindi inaasahan, agad silang ninakawan ng grupo ni Leo, at natalo sila ni Leo, na ikinagulat ni na Yusuf at Robin, dahil napakalakas ng Dwarf Tribe. Kaya binigay ni Leo kina Yusuf at Robin ang mga gamit ng mga gwardya, para makapag-disguise sila at lumapit kay Sugar. Sa sandaling ito, sinisimulan na nila ang kanilang pagkilos. Habang sinisimulan ng toy soldier ang pag-atake sa mga gwardya, sa hindi inaasahan, napakalakas niya, at madali niyang natalo ang mga ito. Sa sandaling ito, naaalala niya ang pagsasanay kay Rebecca. Araw-araw ay sinisikap niyang turuan siya, na pinapagod si Rebecca, dahil ayaw niyang matutong lumaban, at gusto niyang protektahan siya ng toy soldier. Pero sabi niya, laruan lang ako, kaya kakalawangin ang katawan ko. Dahil alam niyang may limitasyon ang kanyang katawan, gusto niyang matutunan ni Rebecca na protektahan ang sarili. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ng mga sundalo kung bakit napakalakas ng toy soldier, samantalang siya ay determinado, dahil kailangan niyang bawiin ang bansang ito para kay King Rico. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manonood sa arena ay labis na nagulat. Hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyari, dahil ang lahat ng mga gladiator ay natalo sa isang iglap. Hindi nila alam kung sino ang nanalo sa laban na ito.
Biglang may nakita ang announcer na nakatayo, na nagpa-excite sa lahat, na curious ang lahat kung sino ang mananalo. Sa hindi inaasahan, ang nanalo ay si Rebecca, na ikinagulat ng lahat. Dahil ang lahat ng iba pang mga gladiator ay natalo, hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Rebecca. Sa wakas, si Rebecca ang naging panalo. Sa sandaling ito, naalala ni Bastille, mayroong isang alamat sa Rommel Kingdom tungkol sa isang hangin. Sa hating gabi, siya ay umiikot sa pagpatay ng iba, at ang kanyang pangalan ay Hakuba. Gayunpaman, walang sino man ang nakahuli sa kanya. Sa sandaling ito, tumingin si Rebecca kay Cavendish, at naalala niya, nang papatayin na sana ni Suleiman si Rebecca, biglang nabangga si Cavendish sa kanya, at nakatulog siya, na ikinagulat ng lahat. Nakikita ito ng ibang mga gladiator bilang isang pagkakataon upang talunin si Cavendish, kaya inatake nila siya. Sa hindi inaasahan, agad na nag-transform si Cavendish, at mabilis na natalo ang lahat ng nasa arena sa sobrang bilis. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Rebecca ang pag-ataking iyon, kaya bumalik si Cavendish sa normal at nagpatuloy sa pagtulog, na nagpapahintulot kay Rebecca na manalo. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Bastille sa lahat, si Hakuba ang isa pang personalidad ni Cavendish kapag natutulog siya. Sa sandaling ito, hindi naiintindihan ng madla ang ginawa ni Rebecca, ngunit napagtanto ni Sabo na ang tagumpay ni Rebecca ay hindi lamang swerte, dahil iniwasan niya ang mga pag-atake ni Hakuba. Samantalang si Burgess ay sobrang excited, dahil magsisimula na ang finals. Sa panig ni Frankie, nilalabanan pa rin niya si Senyor Pink, ngunit iniiwasan ni Senyor Pink ang lahat ng pag-atake ni Frankie, at sinuntok niya pabalik si Frankie, na labis na nasasabik sa kanilang dalawa. Sa panig ni Doflamingo, siya ay labis na nasisiyahan dahil nahuli niya si Haring Rico. Hindi niya inaasahan na lalahok si Haring Rico sa labanan sa arena, at napagtanto rin niya na napakatalino ni Viola, dahil noon pa man ay binabalak nitong maghiganti sa kanya. Ngunit sa palagay niya ay masyado pa rin itong walang muwang, dahil naniniwala siyang matatalo siya ni Nalo at Luffy. Habang iniisip ni Doflamingo na ang lahat ay nangyayari pa rin ayon sa kanyang plano, alam pa niya na ang grupo ni Robin ay nakalusot sa Smile Factory. Sa sandaling ito, ang grupo ni Luffy ay tumatakbo pa rin sa palasyo, at nakita nila ang isang elevator na humahantong, ngunit mayroong maraming mga gwardya. Biglang may humarang na babae sa daan. Siya pala si Viola, at sinabi niyang tutulungan niya silang makapasok sa palasyo, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Sa panig ng arena, nanalo si Rebecca, ngunit nakita niya ang maraming sugatang gladiator. Biglang nakita ni Rebecca si Lucy, na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Rebecca, na hindi siya ang Lucy na kilala niya. Biglang sinabi ni Sabo kay Rebecca, alam ko ang lahat tungkol sa iyo, at nakita ni Sabo ang kahariang ito, tulad ng lugar kung saan dating nanirahan ang tatlong magkakapatid. Sa sandaling ito, sinabi ni Viola na kung gagamit sila ng elevator, mapapansin sila. Naalala ni Kinemon na siya ang nagbigay ng mapa kay Sanji. Nang hindi nila maintindihan kung bakit niya ipinagkanulo si Doflamingo, ipinaliwanag ni Wika na nagpapanggap lamang si Viola bilang kanyang subordinate. Sa panig ni Frankie, sinusubukan pa rin niyang sirain ang lugar, at nagpaputok siya ng mga missile sa kanila, na naging dahilan upang sila ay matakot. Ngunit si Senyor Pink ay nananatiling kalmadong nagsisipilyo ng kanyang ngipin. Kaya't natamaan siya ng missile ni Frankie, na nagtaka sa mga sundalo kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi ni Senyor Pink, lumalangwi lang ako kapag gusto ko, na lalong nabighani sa mga babae kay Senyor Pink. Biglang, isang malaki at matabang lalaki ang umatake kay Frankie. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng kanyang atake na ikinagulat ni Frankie. Lumalabas na ang kanyang pangalan ay Macvice. Biglang pinalibutan din ng mga Marines ang lugar kaya inatake siya. Napagtanto ni Frankie na kailangan din niyang labanan ng mga Marines. Sa panig ni Doflamingo, napagtanto niyang sumali si Fujitora sa laban. Sinabi ni Fujitora na hindi siya papanig kay Doflamingo, na ikinagulat ni Doflamingo, hindi niya alam kung ano ang gusto ni Fujitora. Kaya sabi ni Fujitora, tatanggalin ko ng buo ang sistema ng Seven Warlords. Nagulat ito kay Doflamingo, dahil ang Seven Warlords, Marines at Yonko ay ang tatlong puwersang nagbabalanse sa mundo. At ayaw niyang ipagpatuloy ni Doflamingo ang kanyang mga gawaing kriminal, na ikinagalit ni Doflamingo, kaya inatake niya si Fujitora. Ngunit nakikipagtulungan pa rin sila, kaya tutulungan siya ni Fujitora na protektahan ang bansang ito. Sa wakas, umalis na siya. Sa sandaling ito,
Labis na nagulat si Luffy, dahil si Viola ay isang prinsesa. Pamangkin pala niya si Rebecca, kaya binuksan niya ang isang lihim na pinto, tinulungan silang makalusot sa kastilyo. Ito pala ang ruta ng pagtakas ng pamilyang Rico, kahit si Doflamingo ay hindi alam ang tungkol sa lugar na ito. Sa panig ng arena, magsisimula na ang pangwakas na laban, na nagpapasaya sa lahat. Inaayos na ang entablado, habang si Sabo ay tuwang-tuwa, desidido siyang makuha ang Mere Fruit. Sa sandaling ito, si Sabo ay umakyat sa entablado, na naging sanhi ng labis na pagkasabik ng mga manunood, dahil iniisip nilang lahat na siya si Lucy. Sumunod ay si Bartolomeo, pero ayaw ng audience sa kanya. Pagkatapos, si Burgess, determinado siyang makuha ang Mere Fruit at talunin si Luffy. Sa sandaling ito, si Rebecca ay pumasok din sa arena, habang siya ay napaka-curious pa rin tungkol kay Lucy, dahil hindi niya alam kung sino ito. Kaya lahat ng 4 na gladiator ay nagtipon. Biglang sumulpot si Diamante, na ikinatuwa ng lahat ng manunood, dahil siya ang boss ng arena na ito. Lumalabas na sasali rin si Diamante sa huling laban, at ang mananalo ay makakakuha ng Mere Fruit. Biglang tumakbo ang isang grupo ng mga gladiator mula sa Block D. Dahil hindi nila kinikilala si Rebecca bilang panalo, gusto nilang hamunin siya. Ngunit pumasok si Diamante upang pigilan sila, at ginawa niyang kalasag ang kanyang balabal. Ito ay lumalabas na kumain siya ng Ripple Fruit, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin at patigasin ang anumang bagay. Kaya tinalo ni Diamante ang mga gladiator na ito. Biglang tumalon ng isang fighting fish para salakayin sila. Sa sandaling ito, sabi ni Diamante, ang mga fighting fish na ito ay iba sa mga nasa unang round, dahil uhaw na uhaw sila sa dugo, at isa sa kanila ay may hawak ng Mere Fruit. Sa final na ito, kung sino ang magtatagal hanggang sa huli, at makakaagaw ng Mere Fruit, ang siyang magwawagi. Kaya opisyal na magsisimula ang huling laban. Biglang sumingit si Burgess kay Sabo, ngunit madali siyang umiwas. Napansin nilang tumatakbo si Sabo sa paligid ng arena, na ikinalito nila kung ano ang sinusubukang gawin ni Sabo. Inaakit pala niya ang fighting fish na salakayin siya, para mahanap niya ang isda na may hawak ng Mere Fruit. Sa sandaling ito, sinasalakay din ng fighting fish ang lahat, na ginagawang tila napaka-interesante ng laban. Samantala, ang grupo ni Luffy ay nakalusot sa palasyo, na ikinagulat ni Luffy, dahil kailangan nilang makalampas sa malaking gate na ito. Nasa itaas pala ng palasyo si Doflamingo kaya kailangan nilang umakyat doon. Nang aakayin na sana sila ni Viola para maghanap ng ibang daan sa loob, sa hindi inaasahan, tumakbo si Luffy patungo sa gate, at ginamit niya ang Gear 3 para sirain ang gate, na ikinagulat ng lahat, dahil masyadong walang ingat si Luffy. Kaya dumiretso silang lahat sa palasyo. Ang mga gwardya ay nagsumbong kay Doflamingo, na ang Straw Hat Luffy ay nakalusot sa palasyo, na ikinagulat ni Doflamingo dahil nanunood pa rin siya ng laban ni Lucy. Habang sina Luffy at Zoro ay patuloy na umaatake sa loob ng palasyo, na labis na ikinagalit ni Doflamingo, dahil hindi niya naiintindihan kung ang nanghihimasok sa palasyo ay si Luffy, kung gayon sino ang lumalaban sa arena. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.